Alam mo, sa totoo lang, diyan sa Parañaque, di ba nalipat ako diyan. Kaya lang naman ako lumipat diyan para mapalapit sa anak ko diyan sa BF Homes. Sa totoo lang, mahina tayo diyan. Wala tayong ganong kakampi diyan. Doon nila tayo naisahan. Ngayon, kukunin ko uli yung residency ko sa Pasay. Para lahat na magsalita sa akin ng pangit, diretso kakasuhan ko agad dito sa Pasay. Dito. Dito kami magbakbakan sa Pasay. Di ba? Ipakita nila yung mga tapang nila dito sa Pasay. Magsama na sila. Ayan. Dito kakaldagin ko sila. Makakating sila ng kaldag dito kapag ka nagkamali sila. Di ba? Doon sa BF Homes, wala eh. Kontrolado ng mga basher natin yan eh. Pero mo, puta, nasusundan pa talaga yung paglipat ko ng subdivision. Napapasok, nabibidyohan agad yung bahay ko ron. Diba? Paglipat ko uli, kalilipat ko pala, nabibidyohan agad. I have decided to go back kung saan ako talaga nagsimulang mangat. At dito yun. At saka mahal ako ng taga-Pasay. Bakit? Dito sa Pasay, nung nagkaroon ng monsoon, noong 2013, kasama ko yung tsahin ko, si Fortuna. Minahal namin ng mga taga-Pasay. Kaya mahal ako ng taga-Pasay. Yun. At marami tayong kaibigan dito, hindi na ako magne-name drop. Dito na lang tayo magsubukan uli. Kaya nga, kukunin ko na yung residence ko uli dito. Kukunin ko yung residence ko dito. At dito, lahat ng kaso, i-refile ko rito. Ang kaso, pag na-dismiss, pwedeng i-refile yan eh. So, i-refile ko lahat dito yan. Lahat ng kaso na madi-dismiss. Yung kinaso ko sa kanila, pag na-dismiss, i-refile ko rito. Gagawin ko rin sa kanila. Diba? Ganun lang yun. Then, diyan tayo magpaiyakan. Saan naman nakakita? Ang gagaling nila, di ba? Nagtulong-tulong na lahat. Merong vlogger, may mga lawyer, ang dami nila eh. Mga 4 yata yung lawyer eh. Di ba? Eto pa rin ako. Scammer. Araw-araw ako naka-live. Sabi nyo, makukulong ako ng August, September, October, November, December. Ngayon, January na naman. Sige. Pero habang araw-araw na nakikita nyo ako, isa lang ang ibig sabihin nun, total failure kayo. Di ba? Total failure kayo. Di ba? Bakit? Kasi protektado ako ng Diyos ko. Di ba? Hindi kayo magtagumpay. People won't buy it. Yung mga pinagsasabi nyo, hindi na mabili ng tao. Ngayon, hindi na kayo makabitaw. Kasi magbabackfire sa inyo lahat yan. Pati yung mga bagong supporter ninyo, bagong tao na nahikayat nyo, na paniwala nyo sa pinagsasabi nyo about sa akin, magbabackfire sa inyo yan. Ano sasabihin ng mga nahikayat nyo? Sinungaling pala kayo. Diba? Mga abogado pala mga abogado pa naman kayo. Bakit dapat naniniwala kami sa pinagsasabi nyo? Parang nangangalkal lang yata kayo na pwedeng ikasira ng tao. Diba? Yun yung nangyayari. Diba? Yung kumbaga, ultimo yung tao na hindi ko pa alam kung nagnakaw o hindi, yung pagagawing weapon para mapanood sila. Ito kaya yan, masama. Hindi nagpasahod. For your information, 2,000 mahigit na lang yung natitira sahod nung tratadong yon. Inabandon na niya yung kanyang trabaho. Di ba? Iyon yun. At, wag mo sabihin hindi binigay. Na kay Casper yung sahod niya, pinakukuha ni Casper sa kanya. Anong ginawa niya kay Casper? Binlock niya. Kaya pwede ko sabihin dyan sa tratadong yan, titingnan ko ba, mga ilang araw, bigyan nyo ko 2 days, i-update ko kayo kung magnanakaw ba yung iyan na yan o hindi. Bigyan nyo ko 2 days. I-update ko kayo kung magnanakaw ba yan o hindi. Ayoko naman magsabi nang wala pa namang katotohanan. Di ba? Gusto mo ng ganito? Sige, ibibigay ko sa iyo yan.